Tataas pa po ang singil sa kuryente sa gitna ng mataas na demand kahit pa may hakbang ng ikinasa sa presyuhan nito kung may red alert. Kaya pakiusap ng Energy Regulatory Commission sa mga distribution utility tulad po ng Meralco, utay-utayin ang dagdag singil. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May kukunan sana na. Mula 1,800 pesos na electric bill ni Rose noong Enero, naging higit 3,000 pesos nitong Marso at sumipa sa higit 4,000 pesos nitong Abril. Yung pangkonsumo namin, nabawasan rin sa pagkain, saka bayarin sa lahat. Iniinano namin na hati-hati namin para lang dyan nga maano namin yung kuryente. Pero hindi dyan natatapos ang kalbaryo ni Rose at maraming Pilipino. Nitong Abril, ilang ulit nagdeklara ng yellow at red alert sa Luzon, Visayas at Mindanao ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa pagdipis ng supply ng kuryente. Ang pagtaas ng demand sa kuryente nasabayan daw ng pagpalya ng ilang planta. Expected naman na wala yung mga large hydros natin. Ang hindi natin inasahan, pati yung mga coal and natural gas ay biglang nawala. No? Ang pumasok, ang sumalba sa sistema, kaya hindi tayo nagka-system-wide na mga blackout, ay yung ating mga diesel plants. Alam naman natin mas mahal yung fuel ng mga diesel plants. Kaya tumaas ang presyo ng kuryente sa WESM o Wholesale Electricity Spot Market, na isa sa binibilhan ng kuryente ng iba't ibang distribution utilities gaya ng Meralco at mga electric cooperatives sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, mararamdaman ito sa ating paparating na electric bill. Merong pagtaas. Hindi pa lang natin ma-estimate ngayon kung gaano kataas kasi po iba-iba yung presyo ng ating 141 distribution utilities in the country. Ang kailangan, siguro, ang babantayan nga yung pagtaas ng mga meron tayong mga utilities na fully exposed to WESM, 100%. Ang WESM ay nagsisilbing daan para sa trading ng kuryente sa pagitan ng buyer at seller. Kapag mataas ang supply, bumababa ang presyo ng kuryente at kapag manipis ang supply, nagmamahal ito. Ngayong araw nga, nagdeklara ng yellow alert ang NGCP sa Luzon Grid sa pagitan ng alas 3 at alas 4 ng hapon dahil sa manipis na supply. Normal na ang pagdipis ng supply ng kuryente kapag summer months. Pero ngayong taon na ito, mas dumalas daw ang pagdedeklara ng yellow at red alert. Kaya para daw maprotektahan ng mga consumer, sususpindihin muna ang presyuhan sa WESM kapag nakadeklara ang red alert. Kumilos na ang Energy Regulatory Commission o ERC upang pansamantalang isuspindi ang operasyon ng tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM kapag may diniklarang red alert. Paglilinaw ng ERC, makabibili pa rin ng kuryente sa WESM pero iiral na yung administered price na itinakda ng ERC. Meron ding secondary price cap para naman malimitahan ang taas presyo. Dahil inaasahan pa rin ang pagtaas ng electric bill sa Mayo, nakiusap ang ERC sa distribution utilities na kung pwede utay-utayin ang pagsingil sa mga customer. Ang Meralco, bagamat may ibang pinagkukunan ng kuryente bukod sa WESM, handa raw hanapan ng paraan para hindi mabigatan ang kanilang mga customers. Yung prior supply month, which is April, yan ang may impact doon sa magiging bills for May. Historically, kapag merong biglang sudden surge in the price of electricity, we have always been proactive in seeking ways na makusyon natin o kahit paano ma-manage natin yung impact. Sakali man magkaroon ng significant rate adjustments. Aminado ang ERC at Meralco na panandali ang solusyon lamang ito. Ang kailangan daw ay dagdagan ang supply ng kuryente sa bansa para mapababa ang presyo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.